bagong video sa kasalukuyang karamdaman sa sikat na artistang si Chris Aquino. At humiling ito ng panalangin. Ayon sa mga dokumento na di umano ordinaryo ang kalagayan ngayon na karamdaman sa artistang si Chris Aquino. Lalong pumapayat at sabi niya, "This is my now. I wanted to see the pain and struggle so that you will continue to pray, and I have a lupus." Yun ang sabi niya, lagnat 2 linggo na. May nagsabi na nilapitan na din ni Chris Aquino ang mga dalubhasang doktor. Ngunit ang kanyang kalagayan ngayon ay patuloy pang nasa seryosong kondisyon. May nagsabi din, matapos inlabas ang mga larawan niya, na pati daw umano albularyo nilapitan na. At may tagasimbahan din na nagsabi na isinalalim na siya sa private exorcism o deliverance. Ngunit may di umano kayang gawin. Ano yun? Yung itakwil ang mga superstitious beliefs at iba pang mga occult practices. Totoo kaya to? Tatalakayin muna natin ito. Samahan niyo ako. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa ating mga suking taga-subaybay na nagsubaybay sa atin ngayon. Ito yung kapatid, Brother Wendell Talibong muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito bago tayo papasok sa punto por punto mga kapatid. Tatalakayin muna natin. May mga ilang katanungan kasi dito ang ating mga kapatid. No? Nung sinishare ko yung video ni Chris Aquino. At bago dyan, happy birthday kay Father Nui, no? Sa Vicariate ng Mountain Province. At sa ating mga kaparian, Father Sandy Comita, na nag-celebrate sa kanyang sacerdotal anniversary. Hello kay Sis Dinita Kadyug. At sa lahat ng ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon. No? Ito ang kalagayan ni Chris Aquino at may mga iba't ibang reaksyon sila kaugnay dito. No? Sabi sa taga-Cagayan na sa FD, Brother Wendell, nakalapit na ba umano si Chris ng exorcist? So, mas maganda na mapayuhan daw siya. Baka course ang kanyang karamdaman. Ayon din kay Mendoza, Dani, itry niya ang exorcist, malapit naman sa Manila. Ayon din sa iba pang mga nagkomento sa kalagayan ni Chris, si Miga Selva, naniniwala din sa mga charms at mga pungsoy. Dapat magpatawag kayo ng parik, hindi ang sulpot. Ayon din kay kapatid na Elias Ardon Jr.,
nagpa-deliverance na yan, pero ayaw niya sundin yung advice sa kanya na alisin ang pampaswerte, daming pamanhiin. Oh, so, totoo ba na nagpa-deliverance na daw ito? At ayon kay Mary Antio, it's because of lucky charms that she was winning before. Nag-effect na. If I remember it correctly, it was charms and crystals by Joylene. Si Delia Pilari, sabi niya dapat magpa-deliverance at magpa-exercise para matuloy mataboy ang bad spirit. So, iba't ibang mga reaksyon dito ang inilabas na mga kapatid natin, no? Hirap sila. Iba yata yung audio natin ngayon. No? Okay na. Adjust na. Ito ang mga iba't ibang reaksyon ng ating mga kapatid kaugnay sa inilabas na recent video ni Chris Aquino na 2 linggo na daw paulit-ulit ang mataas niyang lagnat dahil sa kanyang karamdaman. At may advice sila na kung maaari, punta sa exorcism, pero kailangan talaga ang halimbawa si Chris na willing siya na ma-assist sa simbahan. Kailangan din na willing siyang dadaan sa process dahil ang deliverance of private exorcism ay hindi lang ito para kang naghuhugas ng dumi sa sasakyan pagkatapos wala na. Tingnan, busisihing mabuti kung ano ba ang mga posibleng pintuan na nabuksan sa kanyang buhay. Halimbawa, wala ba siya mga hatred sa kanyang dating ex-partners noon? Wala ba siyang anger? Tingnan niyang 7 capital sins para ma-assist siya. Hindi lang yan. Kung naalala ninyo, tinatalakay na din natin ang may kaugnayan sa tinatawag na soul ties. Sa ritual ng exorcism, yung soul ties ay kailangan talagang i-break yun. So, breaking of soul ties. At maraming hindi alam yan na napakapiligro pala. Ano pa yung soul ties? Yung pakipagtalik sa iba't ibang relasyon. Magdudulot pala yun ng soul ties at kailangang ma-break at i-renounce yan. So, yun ang makikita nating karamdaman sa bagong video. 38 ang lagnat niya, temperature. 2 linggo na daw ito pa ulit-ulit. Kaya inilabas niya itong bagong video sa kalagayan niya ngayon para humingi ng tulong sa panalangin na ipagpatuloy daw ang panalangin para sa kanya. Sulitin natin, 38.4 ang temperature ni Chris Aquino dito. 2 linggo na daw. At iba't ibang mga lumalabas sa kanyang mukha. Na makita ninyo. Pumapayat talaga siya. Pumapayat. Pero kung may mag-advise niya na sundin talaga yung process sa exorcism, malaking ako mismo naniniwala na matulungan siya. Okay. May
katanungan tayo pala dyan sa comment section. Kung kayo ba'y naniniwala na hindi ordinaryo itong karamdaman ni Chris Aquino. Yung ibang mga occult practices na nag-live at may mga video sa social media, sabi nila kinulam daw. Yun talaga ang findings. Pero sa Ministry of Liberation, dapat tingnan din ang posible mga entry points sa extraordinary demonic attack sa buhay ni Chris, no? At yung mga soul ties, anger, hatred, mga occult practices, superstitious beliefs, dahil karamihan yung paniniwala kaugnay sa superstitious beliefs, masasabi talaga nating ang demonyo ay ama ng kasinungalingan. Bakit? Juan Kapitulo 8:44, ang demonyo ay ama ng kasinungalingan. Dahil kadalasan sa may mga superstitious beliefs, mga kapatid, sabi ng mga marami ng pari na kaibigan natin, ilan lang umano na mga Katoliko ang mangungumpisal may kaugnayan sa superstitious beliefs. Dahil di nila alam na yung superstitious beliefs ay malaking kasalanan. Meron pa silang argumento na wala namang mawala pag maniwala tayo nito. Pero kung tingnan natin ang teaching, di tayo katulad sa ibang mga sekta na Bible alone kahit walang Biblia, basta Bible alone sila, nangungopya at namimili lang ng Biblia. Ha? So, kung tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church, 21:38, mga kapatid, superstition is a total departure of the worship that we superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Tingnan natin muna ang mga nagkukomento ngayon bago tayo papasok sa punto por punto. So, may mga schedule tayo sa Diocese of Talibon ngayong Holy Week. No? Unang pagkakataon kung wala ako dito sa Holy Week. Tumawag kanina ang case officer sa Office of Exorcism ng Diocese of Talibon para sa mga schedules. Okay? Si Reniel Balagot, kapatid Nita Kadyug, dyan sa Mountain Province, si Marisa Makahilos, si Anthony Hipolito, si Romel Bandirado, si kapatid na Erlinda Lapay, naniniwala kasi siya sa pungsoy. Arnel Ligaspi, ipanalangin natin si Chris, kawawa naman, mabait siya. Si Erlinda Lapay, pag lagi nilagnat yan, possible na magtuloy-tuloy siya, huwag naman sana. Si Lodin na Elga, so kaluoy ni Chris basig gibarang siya, Lord. Mga CFD, please tulungan. Si Christy Concepcion Sharot, good evening, Sir Windel. Si Enrico Jr. Kaponihan, Dailan. Ang daming relasyon ni Chris, iba't ibang boy, but God can make a way for her to survive. Let's pray for her inner transformation.
si Bel Ryan Francis, ang ano na yan? Ang Gabs di Magsabs. He should turn to the Lord. Si Agnes Tistier, keep praying, Chris. God is great. If you really want to live more, He will give. Afi Alyusa, magandang gabi, Wendell. Tidi Pinida. At maraming salamat din pala ni Sis Rose Leopoldo sa palaging pagsuporta sa ministry at sa mga kasama natin. Maraming salamat po, Sis Rose. At maraming salamat din sa ating mga kapatid, sila si Bro Rene. Kahapon wala tayo nag-live dahil nanggaling tayo sa the Archdiocese of Cagayan, no, sa Lenten Recollection. Si Bicolana, si Fi Aliosa, o Agnes Tistier. Acknowledge muna natin bago tayo papasok. Mad Superman, may isang ministro ni Manalo. Kita ko yan. Tatalakayin natin yan. Si Tidi Pineda, si Lia B. Talino, Shadow Kun, si Marilo Tapungot, si Elmer Rihormiso, Juanito Santo Domingo, si Tomasa Belisario, Laura Isyore, Lia B. Tatino po. Tatino pala. Sorry. So, yan. Bro Win, sinong gustong makipag-debate sa akin? Patunayan ko na si Kibuloy. Ano si Kibuloy? Patunayan mo na si Kibuloy. Ano? Sige. Baka papasok ngayon si Father Darwin. Abangan ninyo, ha? Marilo. Tapungot. So, ano ba karugtong patunayan mo sa si Kibuloy ay ano? Kaya panalangin din natin si Chris sa kanyang karamdaman. Pero sa mga kaibigan niyang mga madre, kaibigan niyang mga pare, dapat ma-advise siya na kung nasimula naman ang sinabi ni Bro Elias Ardo na dumaan na umanos private exorcism, ipapatuloy at sundin talaga kung ano man ang advice. Wala naman talaga tayong makuha diyan sa mga superstitious beliefs at mga occult practices. Okay. Praying for Chris. BBM at PRRD. May they all be in good health. Bro Win, sinong gustong makipagdebate sa akin? Patunayan ko na si Kibuloy ang may-ari ng ating kaluluwa. Bakit meron ba siyang kontrata na siya talaga ang may-ari ng kaluluwa? Si Mad Superman, isa sa paborito kong artista yan si Chris. May God bless her new health. So, panalangin din natin, mga kapatid. At sa mga kapatid natin diyan sa San Antonio de Padua, maraming salamat din, lalo na sa kanilang paris praise, na nakasama natin. Sila si Bro Rene, sila si Bro Bibert, maraming salamat. So, may katanungan diyan, pwede niyong sagutin.
pindutin lang ninyo. Bro, may ministro na naaresto. Oh, kita ko yan. Nakita ko kanina. Oh, tatalakayin natin yan. Pero ang tabayanan ninyo, papasok si Father Darwin ngayon. Oh, so, ang tabayanan ninyo ha. Dahil papasok si Father Darwin. Okay? Pasok muna tayo sa punto por punto mga kapatid. Oh, binasa ko na yung mga nag-comment sa picture. Wait ko. Topic mo yan, bro. Yes. Ito topic natin yan, kapatid. So, okay. Pasok muna tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito.